no? Play natin. Ang isang maunawaan ng Timulya, yung dating ombudsman noon, panahon ni Pinoy, si Conchita Carpio Morales. Si Conchita Carpio Morales nag-aayag ngayon ng kanyang sabi niya, dapat ngayon ang isang maunawaan ng nating mga Pilipino, dapat kung may desisyon, may mga desisyon na dapat ipatupad. Kasi ang sinasabi ni Conchita Carpio Morales, nung panahon na siya ang ombudsman, naglabas siya ng dismissal order, tanggalin sa pwesto itong si Joel Villanueva. Kasi nasangkot ito sa PIDAP scam noon, nung panahon, napulis yung PIDAP scam. Nasangkot din itong si Joel Villanueva noon. Kaya yung pagkakasangkot ni Villanueva sa mga kasong ganyan na katiwalaan, hindi lang naman noon yan, ay ngayon yan. Noon pa, nasangkot na siya. Kaya nga sabi ni noong panahon na ombudsman itong si Conchita Carpio Morales, nag-order na siya na i-dismiss yan. Kaya lang ang ginawa ng Senado, hindi sinunod. Hindi sinunod. Hindi sinunod yung dismissal ni Joel Villanueva. Pinasisibak ni Ombudsman Conchita Carpio Morales si Senador Joel Villanueva matapos mapatunayan ang mali nitong paggamit sa kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF noong 2008 habang nanunungkulan ito bilang party list representative. Batay sa investigasyon ng Ombudsman, napunta ang 10 milyong pisong halaga ng pork barrel ni Villanueva sa isang livelihood program na napag-alamang palang isang ghost project. May ghost project po na napag-alaman. Dito po yan sa dati pong naging kaso niya. Narinig naman po natin, no? Hindi po ito maipagkakaila na matagal na po pala dapat ito'y pinatitigil, pero ano pong ginawa daw ng Senado, ayon po sa ating mga naririnig, disclaimer lang, wala, no? Magiging katawa-tawa po tayo dito sa mga nangyayari sa bansa po natin. Sabi po ng dati, no, former ombudsman na Conchita Carpio Morales, paano po maiaayos tong sistema sa ating gobyerno? Ganito po yung nangyayari. Tignan din po natin tong video po ni Mama Conchita Carpio Morales. To begin with, you have to appoint justices. Well, to begin with, you have to appoint justices that are straight. No matter how good your laws are, if the judge is corruptible, walang mangyayari. It will be the same. You see, up to now, there are some justices who are, I want to use the generic word judges who are corrupt. Okay, so dito sa part na to, no, aware naman tayo, maraming appointee ang nakarang administrasyon, 'di ba? Kaya nga mapapansin po natin, 'di ba, paano na archive yung impeachment trial ni Sara. Malaki po impluwensya, I believe, no? I believe malaki impluwensya ng Supreme Court. Tignan po ninyo si former Ombudsman Conchita Carpio Morales, sa bibig na po niya nanggagaling, diba? May mga gusto niya tawagan na lang in generic na paraan ng pananalita. Mga judge na corrupt, merong mga corrupt. So, sa kanya po galing, no? Ako po yung naniniwala. Napakarami po, diba? Kung titignan po natin, may mga usap-usapin na marami pong inappoint ang mga Duterte. Even kahit sa Senado, napakarami, 'di ba? Kaya po na-archive, napaka-bias po. No, hindi tayo pro BBM, hindi po tayo kakamping. Wala po tayong sinusuportahan na gaya ng mga panatiko ng mga politiko. Pero kung titignan po natin, napakalala po niyang ginawa po diyan. Kaya nga po, 'di ba, sa yung pagkaka-appoint ni Remulla ngayon bilang as ombudsman, mapapansin po natin, binanggit po niya na tututukan niya isa sa number 1 is yung SALN na ng nakarang administrasyon nawalan po ng nawalan ng kaayusan. Nawala po sa kaayusan yung setup, no?
merong mga naging galawan po riyan na hindi man natin specifically mababanggit ngayon, maybe sunod na video. Pero sapat na po ito na may sinasabi po patungkol riyan yung dating ombudsman, There were judges who are corrupt. mga corrupt na judge. Medyo takot ang mga tao magsabi because if you bribe a judge, you are equally guilty. We have to have a judicial and bar council that is fair, that's neutral. Ayon po sa sinabi kanina ni Ma'am, no, dapat ang magiging mga nasa posisyon po riyan, especially sa justice, 'di ba? Sa mga judge sa Supreme Court, sa Senado, actually lahat na nasa gobyerno, dapat sila po yung mga stricto na, 'di ba? Gaya na sinabi niya na tutulong maiayos yung justice system natin. Hindi po pwede na kagaya ng nangyari po ngayon. Paano po maiaayos yan? Kasi siya mismo naglabas ng dismissal and lalabas, hindi nila kaya gawin. Magiging katawa-tawa. Gaya po nung sabi ni Ma'am Conchita, no? Sabi, we're the laughing stock of other countries because we don't know how to enforce our laws. We don't know how to implement the decisions that come from legal proceedings. Kasi 'di ba? Ombudsman, I know, ang pagkakaalam ko, ang kapangyarihan na riyan. Pag nagkaso ang ombudsman, correct me if I'm wrong, hindi tayo eksperto, pero alam ko pag nagkaso ang ombudsman, dapat 'di ba? Susundin nila 'yan. Meron kaagad ngang pag-aaresto yata Diba? Kaya maraming kabado ngayon kay Remulla. Sabi nga po tumataas yung tensyon sa politika dahil sa pagkakaupo ni Remulla bilang bagong ombudsman, powerful po yung posisyon po na yan. And yet, ang nangyari po kay Ma'am Conchita Carpio, parang hindi siya sinunod, no? So, may nangyari po talaga mga problema. No, disclaimer lang, no? Do your own research and makikita naman po natin na hindi patas po yung nangyari ngayon. Anyway, bago po tayo magpaalam, ito pong nauungkat na panibagong actually hindi na bago, 'di ba? Luma na nga na usapin dito sa kaso po ni Joel. Anong masasabi mo dito? Na noon pa pala meron na pala po itong kaso, hindi lamang ito ngayon sa flood control. Merong issue siya ng korupsyon. Noon pa, sa PIDAP, meron na po siyang, dapat siya po dinidismiss na, hindi pa rin siya nadidismiss hanggang ngayon. No? Correct me again if I'm wrong. Disclaimer lang mga tol, no? Pero yan yung nakikita po natin na usapin po dito. Bakit ganyan? No? Ang Senado, bakit ganito? Diba? Imbis na merong mapanagot, lalo po yata nagiging bias at dumadami yung mga kawatan. Pero hopefully, no, pag-pray po natin, maging maayos na po yung gobyerno natin at tunay. Ito yung mangyari sa pagkakatatag rin po ng ICI ba yun? Sa komite na nag-iimbestiga ngayon at sa ombudsman, especially kay Remulla, maging maayos po yung flow, maging pagkakataon na po to ng gobyerno para maitama yung mga dapat ituwid. Ikaw, anong masasabi mo dito na meron pala tong natatahimik na dismissal order itong si Joel Villanueva? Anong masasabi mo riyan? At siya po'y patuloy na nakaupo ngayon at may kinakaharap ngayon na kaso. Wala tayong anything against him personally, pero 'di ba? Kailangan niyang patunayan kung ano ang totoo, kung tama ba na sabay narayang karapat dapat ba sa dyan, o dapat na siyang umalis, dapat siyang may kaharapin na accountabilidad sa gobyerno, sa sambayan ng Pilipino. Ikaw, ano masasabi mo? Comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See ya ulit sa susunod na video.